Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang ikalimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kapag Puso ang Pumili. Kaya't kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Goodbyes are not always forever. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Althea ang sinabing iyon ni Chris. Oh, bakit malungkot ka na naman? Huwag mong sabihing may problema ka uli. Napatingin siya kay Isabela. Wala. Ikaw talaga? Natahimik lang ako. Kung ano agad ang iniisip mo. May naalaala lang ako. Sino? Siya ba? Sinong siya? Yung turistang nagkandaligaw-ligaw kuno kaya bigla kang naging tourist guide niya. Nakangiting tura nito. Hindi ah. Bakit ganyan ka na naman katahimik? Natahimik lang ako dahil nagdadasal ako, dahilan niya. Ha? Akala ko ba, sabi mo kanina ay may naalala ka? Oo nga, syempre, habang nagdarasal, naalala ko ang nanay at mga kapatid ko, katwiran niya. At hindi kasama doon si Chris. Nakataas ang kilay na sabi nito. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Ngayon lang, nang banggitin mo siya, pahayag nito. Oo, talaga? Pero bakit kaya piling ko hindi ka nagsasabi ng totoo? Natatawang sabi nito. Napapangiting ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana. Hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang nagdarasal siya kanina. Naalaala rin niya ang ina at mga kapatid. Pero nagsisinungaling siya nang sabihing hindi niya naalaala si Chris. Ang totoo ay nakatatak na nga ito sa isip niya. Hindi niya kayang aminin iyon sa kaibigan. Tiyak natutuksoin siya nito ng husto. Napabuntong hininga siya. Kapag kuwan ay muling napatingin sa kaibigan. Nahiling niyang sana ay hindi nito mapansin iyon. Halos 2 araw na kasama niya si Chris, ngunit hindi ito mawala sa alaala niya. Kadalasan, ang tanging hiling niya ay sana ay maalis na lang ito sa kanyang isip. Dahil ngayon pa lang ay natatakot na siya. Nangangamba siya na baka yumabong ang damdaming nananahan sa kanyang puso ng mga sandaling iyon. Lalo pa at napaka-imposibleng magkaroon iyon ng katugon. Ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang puso at masaktang muli. Isa pa, walang dahilan para umasa siyang magkikita pa silang muli ni Chris. Wala itong binitawang pangako sa kanya. Nagbagandang loob lang ito ng araw na iyon nang makita siyang umiiyak. Baka nga ng mga sandaling iyon ay hindi na nito naalala kahit ang pangalan niya. Nagpaiwan si Althea sa apartment nang umalis si Isabela ng sumunod na araw para pumasok sa opisina. Ang usapan nila, kapag dumating si Andre ng araw na iyon, ay itatawag nito sa kanya. Sa pag-iisa niya, muli na naman niyang binalikan ang mga nangyari ng nagdaang araw. Bandang 10:00 nang tumunog ang telepono. Agad niyang sinagot iyon. Nakakasiguro siyang si Isabela ang tumatawag. Kinumpirma nito sa kanya na nasa opisina na si Andre. Agad siyang nagbihis at umalis na. Mag-aalauna nang dumating siya sa opisina. Sinalubong agad siya ni Isabela. Hinihintay ka na ni Andre. Palagay ko ay nakausap na niya si Aldrin. Kahit ano pa ang mga sinasabi niya tungkol sa iyo, basta ang importante ay sabihin mong lahat kay Andre ang nangyari. Payo nito. At kung kakailanganin mo ako para humarap kay Andre, tawagin mo lang ako. Maraming salamat, friend. Wala iyon. Sige na, puntahan mo na si Andre. Tumuloy siya sa opisina ni Andre. Inilahad niya rito ang lahat na nangyari nang tanungin siya nito kung bakit hindi siya pumapasok sa trabaho. Tila hindi ito makapaniwala nang makatapos siya sa pagsasalaysay. Is that the truth, Althea?
Titig na titig ito sa kanya. Tila naghahanap ito roon ng anumang bakas ng pagsisinungaling. Yes, sir. I would not lie about something serious like that. I'm afraid to work. I'm afraid of him. I thought he was a good man. But, I'm sorry, sir. But I think it will not be hard for you to look for and find someone to replace me. Nanginginig na boses na sabi niya. Hihilingin na lamang niya na huwag siyang pabalikin ito sa Pilipinas at hayaang makapagtrabaho sa iba. I need a job. I need to work. Not just for me, sabi niya. More so for my mother and sister. But I can't continue to work here. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumindig ito at tinungo ang pinto. Binuksan nito iyon at lumabas. Kung saan ito nagpunta ay wala siyang ideya. Hindi naman ito nagtagal dahil bumalik din ito agad. Muli itong naupo. Maya-maya ay pumasok si Aldrin. Naupo ito sa bakanting silyang katabi niya. Nakatungo pa rin siya at patuloy na umiiyak. Maya-maya ay narinig niyang nag-uusap ang mga ito sa wikang Italyano. May galit sa boses ni Andre. Marahil ay nangatwiran dito si Aldrin dahil tumataas din ang boses nito. Ngunit pagkaraan ng mahabang pagpapalitan ng mga salita ng mga ito ay bumaba ang tinig ni Aldrin hanggang sa halos pabulong na lang iyon. Maya-maya ay narinig niyang nagsasalita sa wikang Ingles si Andre. Marahil ay upang maunawaan niya. Now, who is telling the truth and who is lying? Aldrin? Tanong nito. Kumibot-kibot lamang ang mga labi ni Aldrin, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig nito. I'm sorry. Nakatungong sambit ni Aldrin. Hindi ito makatitig sa kanya. Nasulya pa niyang masama ang pagkakatitig dito ni Andre. Okay, you can leave us. Maya-maya sabi nito kay Aldrin. Tumindig si Aldrin. Tumingin ito sa kanya. Althea, I'm sorry. Nakatungong umiling na lamang siya. Nang makalabas ito ay saka lamang siya kinausap ni Andre. It's over, Althea. You can report back to work. Will you be okay tomorrow? Sir, Aldrin is leaving. He's going back to Italy tomorrow, saad nito. And Althea, not all Italians are like him. Napaiyak na naman siya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay dulot na iyon ng katuwaan. Thank you, sir. Thank you very much. Sinserong usal niya. And your absence since last week will not be deducted from your salary. Nakangiting dagdag nito. Sadyang ngang mabait ito, demokratiko at walang kinikilingan. Naresolba na ang problema niya sa opisina. Maayos na uli ang takbo ng buhay niya. Ngunit kapag naalaala niya si Chris, ay nalulungkot siya. Pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang buhay. Gusto niyang labanan ang nararamdaman. Alam niyang patungo lang iyon sa sakit ng kalooban kapag nagkataon. Hoy! Ay! Ano ba? Sambit niya. Masamang tingin ang ipinukol niya kay Isabela. Ano ba? Lagi mo na lang akong ginugulat. Magkakasakit ako sa puso sa iyo eh. Paano namang hindi kita gugulatin? Kanina pa kitang pinagmamasdan ano? Kanina pa? Umupo ito sa tabi niya. Oo, naaliw nga akong tingnan ka eh. Pinapanood mo talaga ako ha? Bakit? Pwede kang artista sa pelikula eh. Panay ang emote mo kahit nag-iisa ka lang. Anong panay ang emote ko na sinasabi mo? Ikaw talaga? Paano? Bigla ka na lang sisimangot pagkatapos ay lalabi. Maya-maya ay iling-iling ka pa. Nangahaba pa yang nguso mo. Pagbibiro niya. Hindi no. Totoo lang ang sinasabi ko. Kaya huwag ka nang mag-deny pa. Nakita ko ng lahat. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Tara na. Pagod na nga ako. Gusto ko na ding matulog. Hinila siya nito patayo. Sa umaga na ba tayo magsisimba bukas?
Tanong nito nang makasakay sila sa ferry. Oo, mahirap kasing magsimba sa gabi eh. Sa bagay, para maaga mong maipagdasal na sana maalaala ka rin niya. Ikaw, tigilan mo nga ako. Gusto mo yata talagang makurot eh. Sabado ng gabi, naunang dumating si Althea kay Isabela. Tulad ng madalas mangyari, siya na naman ang maghihintay rito. Naupo siya sa bangko sa harap ng artificial waterfalls. Sa pwestong iyon, unang nagkakilala sila ni Chris. Napatingin siya sa kinauupuan nito bago lumapit sa kanya. Napakunot noo siya. Ilang beses siyang kumurap-kurap. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng kanyang mga mata. Muling pinagmasdan niya ang hitsura ng nakaupo roon. Nanlaki ang mga mata niya nang kumaway ito sa kanya. Chris? Muli itong kumaway bago tumayo at lumakad palapit sa kinauupuan niya. Para siyang mabibingi sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Nangingibabaw pa rin ang kagwapuhan nito. Hi, do you still remember me? Nakangiting sabi nito nang tuluyang makalapit sa kanya. Always, sagot ng isip niya. Muntik na niyang masabi ang salitang iyon. Mabuti na lamang at napigil niya ang sarili. Chris, ngumiti ito ng matamis. Hey, para kang nakakita ng multo. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Bahagya siyang nakabawi sa pagkabigla. Kamusta ka na? Mabuti naman, sagot niya. Hindi na niya maitago ang katuwaan sa kanyang dibdib. Chris, anong ginagawa mo rito? Ibig kong sabihin, bakit nandito ka? Ayaw mo bang narito uli ako? Bumuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano ito tatanungin ng tama. Mabuti na lang pala at naghintay ako rito. Nagbabaka sakali lang ako na makita ka. Kailan ka pa rito? Tanong niya. Kanina lang. Mamamasyal ka uli? O may iba kang pakay rito? I mean, may inaasikaso kang negosyo mo? Nagkibit balikat ito. Idinako nito ang tingin sa gawi ng Hong Kong Island. Gusto ko uling mamasyal. Tungkol naman sa ibang pakay, mayroon nga. May naiwan akong hindi natapos na negosyo dito. Talaga? Anong business iyon? Curious na tanong niya. Sabay silang napalingon sa tumatawag sa kanya. Palapit sa kinauupuan nila ni Isabela. Chris, tila hindi makapaniwalang sambit nito nang makita ang lalaki. Hi! Masiglang bati ni Chris dito. Tumayo ito at nakipagkamay kay Isabela. Sinulyapan siya ng kaibigan. Kapag kuwan ay muling ibinaling ang tingin kay Chris. Bakit? Ikaw ha? Nagiging defensive ka na. Diba? Tourist uli si Chris. So, para hindi siya maligaw rito, kailangan niya ng tourist guide. Sino pa ba naman ang kukunin niya para samahan siya sa paglilibot? Siyempre, ikaw iyon. Kaya nga tinatanong ko si Chris kung napasagot ka na niya. Kung papayag ka na niyang maging guide uli rito. Nagkatinginan sila ni Chris. Pagkalipas ng ilan pang kamustahan ay nagyaya na si Chris. Mag-dinner muna tayo bago kayo umuwi. Tatanggi sana siya, ngunit naunahan siya ni Isabela sa pagsagot. Sige, nagugutom na nga ako eh. Sigurado ako, gutom na rin si Althea. Diba, Althea? Napatango na lang siya. Tiyak na hindi naman siya makalulusot sa kaibigan. Isa pa, kapag tumanggi pa siya, ay katakot-takot na panunokso naman ang aabutin niya. Sa isang floating restaurant, sila niyaya ni Chris. Dahil gabi na, inihatid sila ni Chris hanggang sa kanilang apartment pagkatapos nilang mag-dinner. So, I'll see you tomorrow. Good night. Paalam nito. Nang makaalis ito ay saka lamang sila pumanhik sa kanilang unit. Tourist guide ka ulit bukas?
May pilyang ngiti na tanong ni Isabela sa kanya. Hindi. No, kumpanyon lang. Sasamahan ko lang siya sa pamamasyal. Walang bayad. Depensa niya. Ayokong makaistorbo. Ano naman ang maiistorbo mo? Alam mo, friend, huwag ka nang magkaila. Alam kong alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Ano nga, giit niya. Hay nako, ang hilig mo talagang mag-conclude. Aniya, ano pa ba ang pwede kong isipin? Lalo na sa naobserbahan ko sa inyong dalawa kanina. Ano na naman iyon? Para kayong lovebirds sa lihim na sulyapan at ngitian ninyo habang kumakain tayo. Lovebirds ha? Teka nga, lumapit siya at pinagkikiliti ito. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless.